Hindi mo naman kailangan pumunta sa Bacolod City para lang bantay ng pagpapatay ng bagong branch natin, hindi ba? Sabi ng ina ni Andrew sa Cecilia. I know, Mommy, pero gusto ko lang lumayumi na rito sa Maynila. Hirap na hirap akong gumalaw sa bawat sulok ng bahay dahil naalala kong asawa ko. Pangatwiran niya. Anak, kahit sang sulok ka ng Pilipinas mamalagi, nariyan pa rin nakabuntot sa'yo ang alakala ni Relaine. Kahit pa sa Bacolod ka tumira, hindi naman ibig sabihin nun, makakalimutan mo agad ang nangyari sa kanya. Huminga siya ng malalim. I am just hoping na madali ko matatanggap ang lahat kapag nasa bagong lugar ako. I will try my best na ibuhos ang atensyon sa trabaho. Bumuntong hininga ito. Okay, bahala ka, pero saan ka titira doon? Sa hotel na lang siguro habang di pa naayos yung townhouse sa binili ko ron. You mean, bumili ka pa ng townhouse roon? Yes. Ibig bang sabihin yan, may bala ka magtagal doon, Andrews? Yes, Mommy. Pero paano ang kumpanya natin dito sa Maynila? Nag-aano lang tanong nito. Nag-usap na kami ni Sandro. Nangako siya sa akin hindi niya pababayaan ang negosyo natin. Pero alam mong hati ang oras ng kapatid mong yon, Andrews. Nariyan din ang asyenda sa Bulacan na manage niya. Mommy, medyo okay na sitwasyon sa asyenda. Kaya okay lang na iwan niya pansamantalang pamamalakad sa katiwala nila roon. Once in a while, uuwi rin sila sa asyenda doon para siguruhin maayos ang lahat. Yun ang nabanggit niya sa kanyang ina. Don't worry, Mom. Dadalawin ko rin naman kayo ng madalas dito. I'll see to it na luluwas ako rito twice a month para madalaw ka. O kaya ikaw lang dumalaw sa akin sa Bacolod. Total naman 2 months na lamang iayos ng building. Tapos pwede ko na agad planuhin ang inauguration. I want you to be there, Mommy. Kayo ni na Sandro at Shena. Ano pa bang magagawa ko? Obvious na decidido ka rin sa plano mong yan. I am. Actually, next week pupunta na ako ron. Bukas nagpapatawad ako ng general meeting sa office. Okay. Sa tingin mo kaya matutuwa ang mama mo kung makikita kanyang ganyan? Sermon ni Yaya Lourdes nang pasukin ito sa kwarto si Kisses. Hindi niya ito pinansin. Patuloy lamang siya sa pag-inom ng alak. Umiling na tumabi ito sa kanya sa couch. Pagkatapos inago nito ang wine glass na hawak niya. Kisses, tama na yan. Dapat kumain ka naman. Kaninang tanghali ka pa hindi kumakain ah. Ayokong kumain, Yaya. Hindi ako nagugutom. Imposibleng hindi ka nagugutom kaninang umaga. Kape lang ang ininom mo. Gusto mo ba patayin ang sarili mo? Tumawa siya ng mapakla. Bakit hindi? Para magkasama na kami ni Mama. Pumalatak ito. At sinong maiiwan sa papa mo? Mahal mo rin ang papa mo, Kisses. Hindi mo gusto yung pagkatapos niyang mawala ng asawa? Ang kahit sa isang anak naman ng sunod na mawala, hindi ba? Napahagulhol siya. Yaya, hindi pa nga ako totally nakaka-recover sa pagkamatay ni Carlo tapos nangyari naman to kay Mama. Hindi ko kayang tanggaping nawala na si Mama. Bakit nagawa nilang ganun sa kanya? Inakbayan sa nito. Isipin mo na lang na baka may planong may kapal kaya kinuha niya agad si Ma'am Carmina. No! Alam ng Diyos na marami pang kailangan gawin si Mama dito sa mundo, Yaya. Pero bakit ginawa nilang ganun sa kanya? Ano ang kasalanan ng Mama ko? Shhh! Tahan na! May mga suspect na mga pulis at gaya na sabi ng papa mo, posible may kinalaman dito si Don Armando Santiago at politically motivated ang pagpatay sa mama mo. Kaya ang dapat natin gawin magdasal na sana, mapabilis ang pagresolba sa kaso para malaman na kung sino dapat masagot sa pagkamatay ng papa mo. Useless na rin naman kahit pumalaman ng suspect kaya Lourdes. Wala na rin si Mama. Kahit paparusahan na may sala, hindi na may babalik pa ang buhay niya. Gaya ng sinabi ko, nariyan pa rin ang papa mo kaya tigilan mo ng kainom ng alak. Hindi ang sagot sa problema mo. Kung masakit sa iyong pagkawala ng mama mo, masakit din syempre yun para sa papa mo. Pero nakita mo ba siyang naglasing man lang? Hindi, dahil pinipilit niyang magpakatatag para sa inyong dalawa. Hindi na rin niya tinanim sa isip ang payo ni Yaya Lourdes. Nang iwan sa nito sa kanyang kwarto, muli niyang sinalinan ng alak at wine glass sa ininom ang laman niyon, ng straight. It had been a month mula nang namatay ang kanyang ina. Inabas ito ng papunta ito sa munisipyo. Vice Mayor ito sa Bacolod City. Patay na ito na isugod sa ospital pati ang driver nito. Mabait ang kanyang ina at matulungin sa kapwa. Kaya aboga siyang tinapos itong kurso dahil sa nais itong tulungan na mahihirap na kadalasang hindi makamtan ang hustisya. Na makapasa ito sa bar, agad ito nilapitan ng mga tao sa kanilang barangay para tumakbo bilang kapitan. Nang hindi binigo ang kanyang ina mga kalbaryo nito, tumakbo ito at nanalo. Nang matapos ang term nito bilang barangay chairwoman, tumakbo ito bilang city councilor. Nang una ito tanong kulang ng 3 term bago tumakbo bilang vice mayor. Sa sunod na eleksyon, tatakbo sana ito bilang mayor dahil yun ang sinisigaw ng mga kababayan nila. Nais namang itong mapalitan ng incumbent mayor na si Lucas Santiago, ang unika uihan ng makapangyarihang milyonaryo na si Don Armando Santiago.
Pero paano pa maisa sa katuparan ng pangarap ng pagbabago ng mga taga-Bacolod kung patay na si Vice Mayor Carmina Villena? Sa naisip, napakagulol ulit siya ng iyak. Mama, how could I do this to you? Napakawalang hiya nila. Dapat lang napagbayaran nila ng mahal ang ginawa nila sa iyo. Dinampot ulit niya ang bote ng alak, pero wala na pala iyong laman. Tumayo siya at dinampot ang cellphone sa ibabaw ng kama at saka lumabas ng kwarto. Gusto pa niya magpalunod sa alak para makatulong siya na mahimbing. Oh, kakain ka na ba? Tanong ni Yaya Rudes na magsalubong niya ito sa hagdan. Hindi na, Yaya. Tugon niya. Lalabas ako. Ano? Lalabas ka? Ay, nakainom ka na? Saka ang lakas ng ulan, kisses. Kakain ako sa labas. Sabi na lang niya para hindi na ito mangulit pa. Teka, ayaw mo bang dito kumain? Nagluto ng kare-kare si Aramina. Hindi ba't paborito mo yon? Bukas ko na lang kakainin yon. Pero bakit kailangan mo pang lumabas? Baka abutin ka na naman ng hating gabi eh. Bukas na ng tanghali ang alis niya ng papa mo. Babalik agad ako. Dumiretso siya palabas ng bahay at pinanehong itim na Honda Civic niya. Hindi niya alintanang malakas na ulan. Hindi pa man siya nakakalir sa bahay nila ng pagliko niya sa isang blind curve, halos mawalan siya ng kontrol sa manubela dahil sa pagkabigla. May isang kotseng nakatigil doon. Hindi yun masyadong naitabi ng driver kaya muntik na niya iyong mahagip. Nang gigigil na pinatay niya ang makina ng kanyang kotse saka si Amibes. Lumapit siya sa harap ng kotse. Itim ang kuring niyon at Honda Civic din. Mas bagong modelo nga lamang iyon. Namewang siya sa tapat ng driver's seat. Hinintay niya ang ibaba ng kung sinong pesting driver ang binata ng kotse. Pero nabigo siya kaya lalo siyang nanggigil. Kinatok niya ang bintana. Hoy, lumabas ka dyan! Maya-maya bumukas ng dahan-dahan ang bintana. Bahagyang dumunga o mukha ng isang lalaki. Nakaipit ang cellphone nito sa pagitan ng tenga at balikat nito. What's your problem? Matabang na tanong nito ng sandaling iwan nito ang kausap sa cellphone. Sa kabila ng bahagyang pagkahilo dahil marami-rami rin ang nainom niya, ay hindi nakaligtas sa kanya na gwapo ito. Pero hindi siya nagpapa-apekto roon. Ano ba ang pakialam niya kung gwapo ito? Hoy, at ako pa ngayon ang tinatanong mo ng ganyan. Hindi ka ba marunong mag-park ng kotse ha? Muntik wala ka pa disgrasya ha? Pagtataray pa niya rito. Tuloy niyang ibinaba ang lalaking hawak nito sa cellphone. Nakita kong pagmamaneho mo, kaskasero ka. Pasalamat ka, di mo ako nabangga. Umuulan eh, daig mo pa si Schumacher kung mag-drive ah. Nalingkit ang mga mata niya. Huwag kang magpalusot, walang hiya. Napailing to. Ang driver under the influence of alcohol, malaking kaso ito, miss. Look, kung ako sa'yo bumalik ka na sa kotse mo dahil baka magkasakit ka pa, or worse, baka may pa-blotter pa kita. Pagkasabi niyon, tinaas na ulit nito ang bintana. Nang gigigil, taningnan niya na masama ang saradong bintana at saka bubulong-bulong na bumalik sa loob ng kanyang kotse. Nang mapaandar niya iyon, bumusina siya ng malakas bago nalampasan ng kotse ng walang modong lalaki. Napailin lang si Andrew sabang tinatanong niya ang papalayong kotse ng kaskaserang babaeng iyon. Dinampot ulit niya ang cellphone niya. Mommy, are you still there? Yes, sagot ng kanyang ina. What's wrong? Sino ba yung narinig kong boses ng babae? Wala, lasing yata yun. Nagalit dahil muntik na raw siyang mabangga sa likod ng kotse ko. O bakit di ka humingi ng tulong sa babaeng yun? Suplada, mommy. Tsaka parang lasing nga eh. Don't worry, tinawagan ko na si Sander. Paparating na siya. Dala niya yung kotse niya. You sure you're okay? Of course, mom. Don't worry. Saan ka ba kasi pupunta? Sinabi mo malakas ang ulan dyan, hindi ba? Yes. Hindi pa kasi ako nagdi-dinner eh. My God. It's almost 9 o'clock, Andrews. I know, mom. Hey, natatanong ko ng kotse ni Sander. Gotta go. Tatawagan na lang kita mamaya. Bye, mommy. Pabarada ang kotse ni Sander sa harap mismo ng kotse niya, kaya nagmadali na siyang umibis. Thanks for coming, sabi niya kay Sander. Isa ito sa mga engineers sa pinapatay ang gusali ng Sanford Steel Manufacturing. Okay lang, sir. Ihahatid na lang muna kita sa restaurant bago ko balikan ang kotse mo. Malayo pa ba ang gasoline station dito? Tumirik kasi ang kotse niya dahil nawalan iyon ng gas. Naligaw siya sa kakaikot kanina. Sa pagkalibang niya, hindi niya namalayan na ubos sa pala ang gas niya. Mga 500 meters pa, sir. Sige, ikaw nang bahala sa kotse ko. Medyo gutom na kasi ako eh. Sige, sir. Ihahatid ko rin agad ang kotse mo sa restaurant pamaya. Pinaandar na nito ang kotse nito. Matagal nang pinagmamasa ni Andrew sa babaeng umiinom ng Sunbig Light sa resto bar na pinuntahan niya. Nakatatlong bote na ito mula nang mapansin niya ito. Napapapikit na ito pero tila wala itong pakialam. Kumunot ang noon niya na mamukha niyang babae. Ito yung nagsuplada sa kanya kanina. Maganda sana pero lasengga. Parang walang bukas kung tumoma. Hindi pa rin niya ito hinihiwalay ng tingin.
Kahit simpleng maong shorts at t-shirt na maiksi lang ang suot nito, halatang may kaya ito sa buhay. Matangkad at maganda ang hubog ng katawan. Sa tingin niya nasa early 20s ito. Tapos na siyang mag-dinner at nagkakape na lamang ng mga sandaling iyon. Nakita niyang kumuway ang magandang babae sa waiter. Lumapit ang waiter dito. Maya-maya may dala na uling 2 bote ng San Mig Light ang waiter. Anak ng lasengga nga, sa loob-loob niya. Ngunit naisip niyang baka may problema ito. Para kasing naiiyak ito eh. Napailing na lang siya. Anong pakialam niya ba rito? Pagkatapos ubusin na naman ang huling bote ng beer, tinawag na ni Casey ang waiter. Binayaran niya ang kanyang bill at saka sumusuray na lumabas na siya ng resto bar. Lumapit siya sa kanyang kotse. Akmang hihilahin niya ang pinto sa driver's side nang biglang naramdaman niyang parang hinalukay ang sikmura niya. Bago pa siya makalayo sa pinto, sumuka na siya. Hey, what's going on here? Napatawid siya, sabay lingon sa pinagmula ng tinig. Nakita niyang lalaki sa pulang Honda Civic na kumuntik nang magpahamak sa kanya kanina. Namewang siya. Ano bang paki mo? Pero bago pa ito makadugo, naramdaman na ulit niya ang pagbaliktad ng sikmura niya. Nagsuka ulit siya. Bakit dyan ka sumusuka? Ano bang pakialam mo? Sumandal siya sa kotse dahil naramdaman niyang umiikot ang paningin niya. Look, miss, may pakialam ako dahil kotse ko yung sinusukahan mo. Natawa siya. Ang kapal na mukha mo, ha? Kotse mo? Hello? Yes, kotse ko. If I'm not mistaken, ang kotse mo ay nasa likod. There. Tinuro nito ang likuran ng kotse. Napatingin siya sa tinutukoy nito. Naroon nga isa pang Honda Civic. Natutup niya ang kanyang noo. Magkapareho nga pala kami ng kotse. Nang harapan ulit niya ang lalaki ay nakangisi na ito. Now, pwede bang lumayo ka sa sakyan ko bago pa ito mapuno ng suka mo? Sure, mister. Nakasimangot na sabi niya. Akmang hahakbang siya palayo nang mawalan siya ng balanse dahil sa kalasingan. Naging maagap naman ito. Bago pa siya tuluyang babagsak sa pavement, nagip siya nito sa bewang. Hey! Sabi nitong pilit siyang itinatayo. Nagtatalong isip ni Andrews kung anong dapat niyang gawin sa lasing na babae pagkatapos itong isakay sa kanyang kotse. Tinapik-tapik niya ang pisngin nito para magising ito, pero talagang bagsak ito. Nang lumakas ang buhos ng ulan, napilitan siyang buhayin ang makina ng kotse at umuwi sa townhouse niya. Bahala na sa loob-loob niya. Kahit mabigat ang babae, walang hirap na nakarga niya ito papasok sa loob ng bahay. Dahil hindi naman ito kakasya sa sofa kaya wala siyang choice kundi dalhin ito sa loob ng kanyang kwarto. Nihiga niya ito sa kama at tinignan niya ito. Medyo mapusyaw ang ilaw sa loob ng bar kaya hindi niya masyadong natitigan ang mukha nito kanina. Sa tulong ng liwanag ng ilaw ay nagkaroon siya ng pagkakataong pagmasdan ito ng malapitan. Yes, she was pretty. Halos perpekto ang mukha nito. Pero bakit kasi sinasayang nito ang ganda nito sa pagiging lasengga? Problemado ba ito sa buhay kaya ito naglalasing? Pasan ba nito ang daigdig? Natawa siya sa mga naisip niya. Nag-concentrate na lamang siya sa susunod niyang gagawin. Hindi sinasadyang bumaba ang paningin niya sa nakalantad na mga hita nito. Bigla siya napalunok at tila may pumintig sa pagitan ng kanyang mga hita. Damn those sexy and shapely legs. Long as the Nile, smooth as porcelain. Pinilig niya ang kanyang ulo, saka iniwas ang paningin sa mga hita ng babae. Nagmamadaling lumabas na siya ng kwarto niya. Nagtungo sa kusina at nagtimpla ng kape. Baka sakaling makatulong ang matapang na kape para mahimasmasan ito. Pagkatapos magtimpla ng kape, bumalik siya sa kwarto niya. Umupo siya sa gilid ng kama, saka niyugog sa balikat ng babae. Miss! Miss, wake up! Miss! Humalinghing ito at dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Nakahinga siya ng maluwag na magtagpo ang paningin nila. Hindi nangyaring inaasahan niyang sisinghalan siya nito. Nakatitig lamang ito sa kanya. Medyo namumungay pa rin ang mga mata. Iginawa kita ng kape para mabawasan kahit kaunti ang kalasingan mo, sabi niya. Sapon ito ang noo at nagpilit na bumangon. Inalala niya ito sa pagbangon hanggang sa makasandal ito sa headboard ng kama. Humigop ka, sabi niya nang iabot ito ang poswero ng kape. Tinanggap nito iyon at saka humigop ng ilang beses. Ubusin mo yan para mahimasmasan ka, sabi niya habang titig na titig pa rin sa mukha nito. Naging sunod-sunuran to at di nagtagal na ubusan nito ang kape. Kinuha niya ang poswelo at nilapag iyon sa bedside table. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Hindi na nito sinagot ang tanong niya. Nasaan ako? Sa halip ay tanong nito. Nilala kita rito sa townhouse ko. Akala ko nawalan ka ng malay kanina, yun pala nakatulog ka na. Hindi ko alam kung saan kita dadalhin kaya naisip ko na dito ka na lang muna. And where's my car? Nasa labas ng bar na pinanggalingan natin. Kinausap ko yung guard doon, sinabi ko bantay ng kotse mo. Thanks for doing that. You're welcome by the way. I'm Andrews, and you are? Kisses. Kisses. Ulit niya. What a nice name. Sumandal ulit sa headboard ng kama.
Nasobrahan ka sa alak. Hindi ka dapat naglalasing ng todo. Lalo pat may dala kang sasakyan. Mabuti na lang hindi ka nag-drive pa uwi kanina. Umuulan kasi kaya madulas ang daan. I'm a good driver. Really? Nakataas ang isang kilid na sabi na lang niya. Akmang tatayo na ito ng pigilan niya. Teka, saan ka pupunta? Naiihi ako. Ah, okay. Inalalayan niya ito sa pagtayo. Sasamahan kita sa banyo. Paglabas nila ng kwarto niya, itinuro niya dito ang banyo sa bandang kaliwa. Hihintayin kita sa living room, sabi niya. Okay. Nang lapitan siya ni Kesa sa living room, ilang minuto ang lumipas. Napansin niyang hindi pa rin tuwid ang pagkalakad nito. Maupo ka, sabi niya. Gusto mo ba ulit ng kape para tuluyang mawala ang kalasingan mo? No, gusto ko ulit ng beer. Napailing siya. Mukha pa namang sosyal. Vodka din. May stock ka ba dyan? I have, but no. Hindi ka pwedeng uminom dahil I'm going to pay kung magkano bili mo sa... Look, hindi yun sa ganun. Lasing ka na and I don't... Tumayo ito. No problem. Ihatid mo na lang ako sa bar. Napatayo na rin siya. Bakit? Gusto kong uminom, that's why. Napailing siya. Para siya nakikipag-usap sa paslit. Talaga bang lasengga ka, Kisses? Ginagawa mo lang marang tubig ang alak. Tumawa lang ito. So, ihahatid mo ba ako o hindi? Napabugas siya ng hangin. May problema ba kaya ka nagpapakalaseng? Kamamatay lang naman ng mama ko. She said as a matter of factly. Oh, sorry to hear that kung namatayin ka ng ina. Namatayin din ako ng asawa pero hindi ko nilulunod ang sarili ko sa alak. I see. So pareho para tayong namatayan. Come on, let's have a drink. Bumuntong hininga siya. Okay, let's have a drink. Pero konti lang at pagkatapos hanihatid kita sa bahay ninyo, okay? Deal. Naglabas siya ng isang bote ng Grey Goose at naglagay ng ice cube sa isang bowl. Maya-may nagsisimula na sila mag-inuman ni Kisses. Hinay-hinay. Paalala niya rito na makita ang sunod-sunod ang pagtungga nito. Tumawa ito ng mahina. Wala bang music dyan? Tanong nito. Ano? Mas masarap mag-inuman kapag may music, hindi ba? Teka, sandali. Nagsalang siya ng isang slow rock CD. Umiti ito. Pwede na rin ang music. Sabi nito nang pumainan lang ang kantang The Only Thing That Looks Good on Me and Is You. Sinabayan pa nito ang lyrics na yon. Try it on. Well, I don't look good in nor Armani suits. No Gucci shoes or designer boots. I've tried the latest lines from A to Z but there's just one thing that looks good on me. Tumayo ito at nagsimulang umindak kamalambot ng katawan sa salo ng tugtog na iyon. Natulala na lang si Andrews habang nakamasid sa bawat pagkilos ito. Ang galing nitong sumayaw. Para itong isang professional dancer. Sayaw ka rin, Andrews, sabi nito. No, hindi ako marunong. Natatawang sabi niya. You can, just dance. Patuloy ito sa pag-indayog habang patuloy rin sa pagsabay sa kanta. Nagulat na lang siya na lapitan siya nito at kumapit ang isang kamay nito sa kanyang balikat. Nagpaikot-ikot ito sa harap niya, patuloy sa pagiling ang katawan. Napanunok siya at naramdaman na niyang matinding pag-iinit ang kanyang katawan. Nang ilapit ito ang mukha sa kanya, natigilan siya. Sa labis sa pagkabigla niya, ngumiti ito ng pagkatamis-tamis at saka umangat ang isang palad patungo sa kanyang pisngi. Napapitlag siya sa ginawa nito. Hey, why are you so good looking? Bulong nito. Nagulat siya pero dagdiling tawa. Are you hitting on me? Nakataas ang isang kilid, tanong niya. Parang hindi ko ito narinig ang sinabi niya. Lumiyad pa ito para ilapit ang mukha sa kanya. Kamukha mo yung boyfriend ko. Ha? Yumakap ito sa kanya saka tumigal sa pagsasayaw. Or are you my Carlo? Oy, teka. Oh honey, buhay ka. Namiss kita na sobra. Teka miss. Pilit niyang iniliyo ang sarili sa babae. Pero para itong tuko kumakakapit sa kanya. Tinulak pa niya ito ng bahagyang palayo sa kanya. Alam niyang lasing ito at napagkamala lang siya nito na kung sino. Hindi ako si Carlo, Kisses. Ngunit nang aksidenteng mapalapit ang mukha niya sa mukha nito, naging mabilis ito. Sinakop agad ito ang kanyang mga labi kaya't napalasa siya sa pagkagulat. Pero nahimasmasan din agad siya at saka pinilit na inilayo ang mukha nito. Subalit naging mapasok na ito sa kanya sa pagkakataong yon. Kung kanina ay naramdaman niyang biglang nag-init ang katawan niya nang masilayan niya mga hita nito ngayon, kakaibang init ang naramdaman niya dahil sa halik nito. Hindi na niya ito nagawang itulak pa. Mabilis bumigay ang kanyang katawan. Sinapon niya ang batok nito at tumugon sa halik nito. Maya-maya lang naramdaman niyang nakakunyapit na ang braso nito sa batok niya at isang bahagi ng isip niya ay nagbabala at sinasabing hindi tama ang ginagawa nila. Lasing ang babae at hindi nito alam ang ginagawa. Pilit niyang nilalabanan ng sarili. Inihinto niya ang paghalik at sinimulan nitong itulak palayo sa kanya. Pero natigilan siya na marinig ang nakikiusap na tinig nito.
No, please, don't do that. Kiss me, please. Just kiss me. You're just drunk kisses. Just kiss me again. Pagpupumilit pa nito. Napapailing siya. Nilapit agad nito mukha sa kanya saka siya hinilikan ng todo. Lihim na napamalasi sa sarili. Tuluyan na nga bumigay ang depensa niya. Kiniyumos niya ng halik ang malalambot na mga labi nito at sabay silang nabuwal sa kama. Napailalim si Kisses. Hindi pa rin ito bumibitaw sa pagkakakapit sa batok niya. He kissed her hungrily habang ang isang palad ay balas sa paghaplos sa makinis na balat nito. Nagpoprotest ang isang bahagi ng isip niya. Hindi tamang ginagawa mo, pero hindi niya malabanan ang isipan. God, when was the last time he had this? 11 months ago. Yon ay bago maaksidente si Lorraine. Now his body was aching for his. At ngayong nakahain sa harap niya ang lasing na nakakatakam na putahe, hindi niya yun mapahindian. Bahala na sa loob-loob niya. Bahala na kung ano susunod na mangyayari. He wanted to make love with her slowly pero hindi yan yung nagawa. Do you really want this? Pabalong na tanong niya. Yes, please. Gustong kasuklaman ni Andrews ang sarili pagkatapos ng pagniniig nila ni Kisses. Ilang sandaling tinitigan niya ang magandang mukha nito habang mahimbing itong natutulog. Pagkatapos ay bumaba na siya sa kama at lumabas ng kwarto. Pabagsak na umupo siya sa sofa saka sinapo ang mukha. Hindi tama ang ginawa niyang pag-angkin kay Kisses, knowing she was stone drunk. Yes, she liked it too, but she was too drunk. Napatingin siya sa pinto ng kwarto niya. Gusto niya uling pumasok noon pero pinigilan niya ang sarili. Baka ulit hindi niya makontrol ang sarili niya. Ayaw niyang pagsamantalan ito. Tulog na tulog ito at bukas na lang siguro niya ito kakausapin. Nagising si Kisses na parang sasabog ang ulo niya sa sakit. Pagbangon niya nakita niyang hubad na siya. Saglit na napaisip siya at sa kanya naalalang may namagitan sa kanila ni Andrews sa nagdaang gabi. Napabugas siya ng hangin. Kahit lasing siya ng nagdaang gabi, alam niya ang nangyari. She had almost seduced him into making love to her. Hindi niya pinagsisisihan iyon. Siguro dahil sa pangungulilan niya sa kanyang yumaong ina at kasintahan kaya para nagrebelde ng katinoan niya at hindi niya inalintana ng estrangherong kaulayaw niya. Nakita niya ang damit niyang nagkalat sa sahig. Dinampot niya mga inat sinuot. Saka lumabas siya ng kwarto. Nakita niyang tulog na tulog si Andrew sa sofa. Nakabaluktot, talindi ka siyang malaking katawan nito roon. Napatingin siya sa malaking wall clock sa pinto ng townhouse. 2:45 na ng madaling araw. Kailangan niya makalis bago pa magising si Andrews. Hindi niya alam kung paano haharap sa lalaki pagkatapos na nangyari sa kanila. Maingat na lumabas siya ng pinto at tumiretso sa labas ng gate. Mabuti na lang at may dumaan na tricycle doon. Pinara agad niya iyon. Manong, sa City's Bar. Halos 10 minuto lang nasa bar na siya. Nakita niya ang kotse niya sa parking space ng bar. Nakahinga siya ng maluwag nang sakay na siya niyon at pauwi na sa bahay nila. Papa! Ani Kisses. Lumingon ang ama niyang si Ara Minardo. Pilit ang ngiting sumilay sa mga labi nito. Nasa Teresa ito. Morning, Kisses. Paglapit niya rito ay humalik siya sa pisin nito. Morning pa? Nag-breakfast ka na? Hindi pa pero tapos na ako magkape. Ikaw ang dapat na mag-breakfast, sabi ni Lourdes. Hindi ka na naman kumain ng lunch at dinner kahapon. Umupo siya sa katapat ng silyang inuupuan nito. Wala akong gana kahapon eh. Lagi ka na lang walang gana. Baka magkasakit ka na niyan, Kisses. Hindi siya tumugon. Ang sabi ni Lourdes, naglasing ka na naman kagabi. Hinintay ka niya makauwi pero alas 12 na wala ka pa. Anong oras ka ba nakauwi? Hindi ulit siya tumugon. Hindi niya pwedeng sabihin dito nangyari sa kanya noong nagdaang gabi. Na dahil sa kalasingan niya ay naipagkalob niyang sarili sa isang estranghero na tayong pangalan lang alam niyang pagkakakilanlan. Tinapik nito ang balikat niya. Anak, pwede ka bang mangakong titigilan mo ng pag-iinom? Baka magkasakit ka na niyan eh. Nag-iwas siya ng tingin dito. I'm sorry pa, pero nakakalimutan ko kasi ang masakit na nangyari kay na Mama at Carlo kapag umiinom ako. I know, alam kong napakasakit para sa iyo ang pagkawalan ng mama mo. Lahat halos magkasabay lang sila ni Carlo. Ako rin naman eh. Hindi ako makatulog ng maayos mula nang mamatay ang mama mo. Minsan nga parang gusto ko na rin bumigay. Pero pinalalakas kong loob ko dahil kailangan mabigyan natin ng hustisya ang pagkamatay niya. Ano nga palang development sa kaso pa? Positive, anak. May lead na ang pulisya. Nagkausap kami ng hepe ng police station kahapon. Ang at suspect isa sa mga bodyguard ni Mayor Santiago. Ngayon medyo makakahinga ka ng maluwag. I leave it up sa mga abogado natin. By the way, nakaimpahe ka na ba? Alas 11 hatid na tayo ng driver sa airport. Nakatakda silang umalis patungo sa Sydney, Australia. Gusto ng papa niya magbakasyon muna sila sa dalawang kapatid doon sa Sydney. Pagkatapos na nakakalungkot na mga pangyayari sa buhay nila mag-ama, kailangan talaga nila ng bakasyon. 1 month ang vacation nila roon. Naipanalangin niyang sana sa loob ng 1 buwan,
Matanggap na nila ng maluwag sa kanilang puso na wala ng mama niya sa buhay nila, na isang alaala na lamang talaga ito. Tapos na kahapon, Papa. Good. Bababa muna ako sa study at kakausapin ko si Attorney Lacson. Pag-uusapan namin ang pagpapile ng candidacy ko sa susunod na buwan. Kumunot ang noon niya. Ha? Tatakbo ka sa eleksyon? Yes, anak. Alam mong wala akong hilig sa politika at mas gusto ko pa rin magtrabaho sa ospital bilang doktor. Pero ipagpapatuloy ko ang namang nasimulan ng mama mo. Ayokong bigyan ng kasiyahan ng pamilya Santiago. Pinatay nila ang mama mo dahil ayaw nilang tumakbo siya bilang alkalde. Pes ako magtutuloy sa adhikain ni Carmina. Tumango siya.